totoo ba na itong mga dealership ay nang-i-scam o ano? So ito, magandang tanong yan yun na actually. nga. Well, pinagtatanggol mo, in-scam na nga yung kababayan natin. Or parang, bakit mo gina-justify porket yan din yung trabaho mo? Well, Salamat sa Diyos, meron tayong isang mabuting pagkakataon na makapag-usap-usap mga kababayan. And welcome to Mabuhay Motors. ay wow, meron. Upgrade na. Level up. Una, gusto muna natin magpasalamat sa ating sponsor, Tim Hortons. Thank you. Since day 1, 2014, no, malaking suporta sa ating teams. Lagi salamat team. Yung owner si Tim. At i-follow nyo po yung aming Facebook page na Mabuhay Motors para yung mga susunod nating video, Boss Mitch, ay mapanood nila, di ba? Kasi very informative yung aming mga pag-uusapan dito sa aming mga videos na gagawin. Welcome kayo dito sa aming Kapit Chikot. Yun! Pwede, meron na. May bago na tayong segment. Yes. Well, ang maganda kasi dun sa good thing na na-mention mo yun, so. Ang maganda kasi dun sa page natin, hindi tayo parang nagbebenta lang ng nagbebenta. So we're giving information to help people in their experience on buying cars. So hindi lang siya, bilhin niyo yan, may special program, special promo. Well, usually, yung sa social media natin, ang nilalagay lang natin doon, yung mga naka-special pricing. Hindi siya yung parang normal na makukuha ng mga kung sino lang titingin doon sa website, para at least hindi siya, naka-specific siya sa mga followers mo, sa mga nagpa-follow din dun sa Mabuhay Motors Facebook page. Ay mga presyo dyan, bagsak presyo din. Oo, talagang nakakawalang trabaho siya na presyo. Bentang palugi. Well, yung iba kasi hindi naniniwala, pero totoo na meron talagang mga deals na below dun sa cost na nangyayari yun sa dealership. Hindi siya yung parang katulad sa mga mall na dating 25, 22 na lang, pero ang presyo talaga 20. Parang dito kasi meron yung records. So, para lang alam din ng mga tao, no, merong tinatawag na maturity date yung mga inventory ng mga dealership. Ibig sabihin, certain days, certain dates, nagkakaroon ng clearance. Hindi siya yung parang bagong dating lang, may discount ka agad. So usually, pag bagong dating, full price yan. Kasi ibig sabihin, bago sa market. Pero, kuwari lumagpas siya ng 30 days. Markdown natin yan. Let's say, even 500 or 1,000, may markdown pa rin. Sunod, 2 months, 60 days, wala pa rin nabili. So, ma-markdown ulit natin yon hanggang mag-markdown siya ng 90 days. 90 days yung max natin eh. Ngayon, magre-range na siya from 1,000 all the way to 3 or 4,000 even na discount. So, pag nakita nyo yung sa mga pinopost namin na parang may Mabuhay Motors discount, ibig sabihin nun, hindi naman siya yung parang sales stock lang na kakukuha lang ng sasakyan, may discount ka agad. So, it's either maturity na yung sasakyan or we need to dispose the unit kasi may mga bagong parating or whatever the reason is. Pero totoo na may discount sa mga sasakyan natin sa dealership. Kaya, saan ka pa? Di ba? Huwag na kung saan pa. Doon sa palugi na. At saka, nabanggit mo, boss, programa. Di ba? Meron kasi tayong mga programs for new to Canada, temporary residents, like temporary foreign worker, at international students. Yung mga first time na kukuha ng sasakyan dito sa Canada. Well, kung makikita nila yung mga previous nating mga clients na nakakuha ng sasakyan, usually ginagawa natin, nilalagay natin yung description eh. Kunwari, itong si Mr. and Mrs. Cruz, kunwari, sila ay student, first-time comer dito sa Canada, or first-time buyer sila. So, may mga program tayo specific sa kanila na makakakuha tayo ng approval na yung ibang dealership or ibang bangko is hindi nagbibigay. So, yun ang isa natin, and yun ang madami tayo ngayon kasi yung mga students, yung mga first-time buyer, madami tayo niyan ngayon. So, meron tayong mga program na specifically for them. At saka hindi siya sales talk kasi talagang meron tayong natulungan na talaga at madami. Hindi lang mangilan, talagang madami talaga.
isa sa ating saksi ay yung ating Facebook page na nakalagay doon kung ano yung mga nabenta natin at saka kung ano yung mga sitwasyon nila na parehas nga ng sitwasyon na maaaring sa kanila din sa mga nanonood, syempre. Kasi malalaman nyo din yung istorya nila dun. Nilalagay natin yung kanilang story, paano sila naka-purchase, anong background nila, saan sila nanggaling. No? So, yun. Basahin nyo po yun at i-follow nyo nga yung Mabuhay Motors. Well, isang magandang example din yung pinakauna mong benta. So gumawa si Sok ng parang maliit na documentary on the process, andun yung parang genuine na feedback ni client ni Sok. So yun, literal na para doon, first time buyer, kakadating lang ng Edmonton and everything. So you could watch it kasi basically sinabi ko kay Sok na gawin talaga yung specific na yun kasi madami tayong mga kababayan na nahihiyang magtanong, nahihiyang lumapit, na natatakot sa rejection. So, yung mga ganong klaseng parang documentary reviews or feedback or story nung mga existing client talaga namin, makakatulong yan sa mga tao na nahihiya or natatakot na magtanong sa dealership. So, dito naman, whether bibili kayo o hindi, libre ang magtanong. And hindi mo malalaman ang sagot kung hindi ka magtatanong. So you keep asking questions. Oo, yun na nga yung fear ng ating mga kababayan eh. Kaya, speaking of that, fear na magtanong, meron akong na-encounter na kabayan natin na ang status nila ay temporary foreign worker din. Okay. First time silang kumuha ng sasakyan at itong sinabi niya sa akin, boss, na-scam daw siya ng isang dealership. Totoo ba na itong mga dealership ay nang-i-scam o ano? So ito, magandang tanong yan actually. Well, sigurado ako, almost 100% sure ako, na madami sa mga kababayan natin na parehas ng industriya na pinagtatrabahuan natin, car sales, iniiwasan nilang pag-usapan yan. Kasi kahit anong mangyari, people might think it negatively. O pinagtatanggol mo, ni-scam na nga yung kababayan natin. Or parang, bakit mo gina-justify porket yan din yung trabaho mo? Well, technically hindi. So, and ipapaliwanag ko kung bakit. So una, naniniwala ako na dito sa Canada, walang scam. Hindi ka ba pwedeng i-scam? Parang, define scam. Scam is parang niloko ka. Hindi Nabudol daw, boss eh. Nabudol sa Canada. English, ang hirap magbudol pag English. So basically, well, madami na rin ako na-experience na ganyan. And at the end of the day, I cannot please everyone. Di natin po pwedeng lahat masaya sa experience nila. Meron mang ilan. Dito naman, mapalad tayo sa Mabuhay Motors na parang siguro bilang ko lang sa isang kamay ko yung may mga ganong klaseng experience and hindi natin pinalagpas ng hindi natin pinapaliwanag kung ano talaga yung nangyari. Yun naman ang importante kung paano mo ipapaliwanag sa kanila kung bakit ganun yung nangyari, bakit ganun yung pakiramdam nila. And so far, so good kasi lahat naman ng nakausap namin tungkol doon, napaliwanagan ng maayos at naintindihan nila. So, ano ba ang mga rason kung bakit ang isang kliyente o isang tawag dito, yung buyer, naramdaman nila na naloko sila, na-scam sila, naging dishonest, nabudol. So, eto yun. So basically, when you're buying a car, dalawang department yan. So, unang department, yan yung tinatawag na sales or front of the dealership. So, ibig sabihin, dyan yung proseso ng pag-present sa'yo ng sasakyan, options mo kung ano yung mga pwede mong bilhin sa sasakyan, and then kung nakapili ka na at may nagustuhan ka, doon nila ipe-present yung numbers na tinatawag o breakdown ng presyo ng sasakyan. After nun, once na mag-agree ka doon sa presyo, sa bi-weekly payment, kung may down man yan o zero down man yan, ilalagay nila yon sa bill of sale. The bill of sale is not final until you actually get an approval. Pero yun yung parang offer to purchase mo. Kumbaga, okay, kung ma-approve ako dun sa, for example, 250 bi-weekly dito sa Honda CR-V na to with zero down at 7 years, good to go ako. So, yun yung nakalagay dun sa bill of sale. PIN number, exact kilometers, detailed yun. Hindi mo pa pwedeng ma-miss.
sinasabi rin nila may mga hidden fees. Well, hindi siya hidden, andun siya eh. So, hindi talaga siya hidden. Hindi siya po pwedeng wala dun. Kaya nga breakdown eh. Tapos, once na mag-agree ka dun, so, syempre, initial yun. Legally, a salesperson needs to tell you, ito yung magiging payment, ito yung breakdown yan, ito yung okay ka ba, agree ka ba, okay, agree ka, pa-initial dun sa mga information na yun. After that, yun na yung ita-transfer over ka sa finance. Yung finance is back end of the dealership. Ibig sabihin, yan na yung proseso na kakausapin ka ng finance manager, kukunin lahat ng information para ma-submit sa bangko for pre-approval. Okay. So yun yung pangalawa. Yes. So, pumapasok yung idea na na-scam ako or nabudol ako or naloko ko after they talk to finance. Oo. Kasi meron daw mga add-on dito eh. Minsan. Yun, yung pa isa, add-ons. Oo. Well, paano mo nalamang add-ons, di ba? Ibig sabihin, dinagdag. So, obviously, hindi libre. From the word itself, add-ons, something was added to your original deal na kaya dumagdag yung total na price. So, lahat yun naka-disclose din. Lahat yun naka-initial ka din. Minsan kasi, ang nangyayari, obviously, for the finance part, nagbebenta rin sila eh. Oh. Parang yung dun sa sales part, nagbebenta tayo nung sasakyan. Sa finance part, nagbebenta rin sila. They need to sell products that they have in the finance para kumita sila. Is it mandatory? No. There's no such thing as mandatory. Is it parang wala kang yung pa nga isa, yung may nagsabi rin sa akin, no, punersa ako, sabi, paano? Tinutukan ka ng baril? Parang meron kang, sige, o kaya hawak ko ang pamilya mo. So, ito yung sinabi ko sa'yo at napag-usapan natin, madaling magpuna ng sisi, madaling manisi, kesa umamin na may pagkukulang tayo o pagkakamali tayo. Nobody can be forced to buy anything at their own free will. Nobody. It's illegal. Well, it takes two to tango. Ibig sabihin, kung may pumersa, pumayag ka, hindi ka pumersa. Kasi pumayag ka eh. Unless yun nga, yung parang hawak ko yung pamilya mo o mapapauwiin kita ng Pilipinas pag di mo ginawa. Pero, yun din ang isa na nagiging factor. So, after mo, kasi ang paraan minsan ng finance, para hindi mabigat yung dating ng mga produktong binibenta nila. Okay, if let's say you add tire and rim protection, it's another, let's say, $5 on your bi-weekly payment. If magdadagdag ka ng undercoat or paint protection or rust protection, it would be another $10. So, in that way, obviously, that's their way of selling products na hindi mabigat sa bulsa ni client. Kesa sabihin niyang, okay, so ang tire and rim, $999, ang protection package, $2,000. So, ang bigat-bigat ng pakiramdam. Pero hindi rin ibig sabihin nun, hindi ka po pwedeng tumanggi. Ino-offer yun eh. So kung wari, masyado nang mataas sa budget mo, you can always say no. And if you say no, they can't do anything. What they can do is they will try again. Obviously, it's parang sa sales nila yun eh. So, doon nakasalalay ang kanilang income or sweldo. Pero they cannot force you. In any way, they cannot force you. You can just, if you tell them, okay, it's beyond my budget, if you add that, hindi ko na kayang bayaran, then that means hindi ko kaya mag-proceed dun sa deal. Kasi ako yung magdudusa ng 6, 7, 8 years. And you can say that. Walang pumipigil sa'yo. Kung pwede mong sabihin na parang, okay, an extra $15 on my bi-weekly payment would make it hard for me to do my bi-weekly payment. So, if, with respect, ayokong kunin siya. Okay lang yun. Hindi ka para, ano ba yan? Kuripot mo na. Wala namang ganun eh. Tsaka, ay, yung iba sasabihin nila, boss, nahiya po kasi ako. and normal yun, pwede yun. Pero hindi ka ba pwedeng manisi pagkatapos? Nahiya ako eh, tinake advantage na ako. Well, kung pumayag ka, there's no taking advantage. Pero, hindi natin sinasabi na mali na ganun yung nararamdaman nila. Well, yun yung nararamdaman nila at the moment. Pero, I guess my advice is what you could do is, you could always ask. And when you ask, for example, nandun ka sa finance, let's say you ask, magkano yung magiging total ng magiging loan ko, or
parang etong extra $5 na to, magkano yung magiging total niyan kung kuwari babayaran kong cash. Para at least may idea sila kung ano yung idadagdag dun sa loan nila, dun sa binili nilang sasakyan. And by all means, a finance manager or a sales manager cannot say na parang, secret. Hindi ko alam. Parang walang clue. Basta $5. Hindi nila pa pwedeng gawin yun. So, ang control at kapangyarihan sa proseso ng pagbibili ng sasakyan ay literal na nasa inyo po. Yun yung totoo. Kahit pagbalik-balik ta rin natin, yun talaga yung totoo. Masakit man sabihin, pero totoo talaga yung pinag-uusapan natin na mas madali kasi mansisi. At usually, nagkakaroon ka ng pagsisisi after mong bumili. So, ito mangyayari. Nabili mo na, kumuha ka sa finance, o kailangan ko sa extended warranty. Kasi kailangan mo naman talaga, kung lahat ng produkto ng finance, kung libre yan, lahat yan kukunin mo. Kasi may benefits eh. Kaya ka nga nag-agree on the first place eh. Pero wala ding libre. Yun na nga. So, ang nangyayari ganito, so, after nilang mabili, after nilang pumirma na sa finance, okay, masaya sila eh, excited pa, uwi sila. Ngayon, may kakausapin na kaibigan. Yun na nga. May kakausapin na kapamilya. Yun na. And katulad na pag-usapan natin nung nakaraan natin parang video is parang si kaibigan, si kapamilya, people that are close to us, obviously, want to protect us. Initial yun eh. Lalo sa Pilipino eh. Initial na reaction yun eh. Pero, you must keep in mind that we all have different situation. So, for example, yung nangyari sa kanila, yung deal sa kanila dun sa dealership na pinuntahan nila ay hindi parehas ng iyo. Malamang kasi magkaiba kayo ng situation o mas mababa yung interest rate na na-approve sa kanila, mas maganda yung credit situation nila. So, very, very rare, and it happens, pero very, very rare na parehas kayo eksakto. Yes. Kasi magkaiba kayo ng sitwasyon. So, nang nangyayari, si kaibigan A, kaibigan B, hanggang kaibigan Z, bakit ka kumuha ng ganyan? Bakit ang taas naman ng payment mo? Ba't ang taas ng interest rate mo? Doon nagkakaroon ng parang, naloko ko. Yun. So, at the time na si client ay pumirma, nag-agree, masaya siya eh. Magaan sa loob niya eh. Okay, pasok sa budget ko. Kasi kung di naman pasok sa budget mo, ba't ka pipirma? Di ba? So, okay lahat yun. Nagkakaroon ng doubt, nagkakaroon ng confusion once they start talking to other people that doesn't really know what's their situation or what's going on with the deal. So, dun nagkakaproblema. Kaya sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak na gustong tumulong sa ating mga kaibigan na bibili ng sasakyan, kung gusto niyo po talagang tumulong, kayo magbayad ng payment nila. Hindi, joke lang. Huwag natin guluhin. Kumbaga, we can ask, we could parang, if we want to intervene dun sa existing na deal na meron na sila, let's just be mindful and be sensitive about it. Kasi, now you're saying na parang it's either niloko sila ng dealership or you cannot make your own decision na mali yan. So, kine-question mo. Let's be mindful kasi it costs a lot of stress to yung dun sa kaibigan yung bibili. It costs a lot of anxiety and doubt. So, just be sensitive when it comes to giving advice to your friend or your family members that's buying a car. And try to see both sides. Kasi yun nga, hindi lang sa mga nabili ng sasakyan o buyer natin, pati dun sa mga kaibigan na mahilig mag-advise. Mas madaling tumulong kaysa problemahan yung sarili ng problema. Yun yung totoo din, isa rin yun. Mas madaling ayusin yung problema ng ibang tao kaysa sa sarili ng problema. Ang dali-dali, sasabihin mo lang. Pero syempre, case-to-case situation. So yun lang. You need to make sure na parang with respect to the existing deal that they have, with respect to the people that they're dealing with, or with respect to your friend or your family members, don't interfere na ang goal parang sabihin na mali ang ginawa mo. Learn to
to know both sides para lang at least naiintindihan mo. Or next time, if you really care, and then kuwari first time buyer, samahan mo yung ano, and then at least nandun ka mismo. And walang tanong, especially when it comes to breakdown, financing, yung mga babayaran sa sasakyan, walang tanong na hindi po pwedeng hindi sagutin. So keep asking question. Kung hindi malinaw ang isang bagay, don't proceed, don't sign until malinaw siya sa'yo. Isang advice yun na parang generic sa lahat ng bagay, sa lahat ng desisyon sa buhay. Kung hindi ka sigurado at may doubt ka at you don't think you might regret this decision, think about it. Yes. And it's okay. Pero kung tama naman yung pakiramdam, tama rin naman na ginawa mo rin naman yung research mo, at okay naman lahat, then wag mo na rin pahirapan yung sarili mo. At babalik tayo dun sa pinag-usapan natin na parang pagbili ng sasakyan, nagiging stressful. Hindi dapat. Well, nagiging stressful kasi you're entertaining a lot of doubts and questions and opinions na, pero at the end of the day, ikaw ang magbabayad ng sasakyan. Ikaw yung magdadrive ng sasakyan for the next 6-7 years. So, keep asking question. You can clear everything, especially kung malabo pa sa'yo or hindi mo naiintindihan fully, you can always ask. No one is stopping you to ask question. And whenever you ask question, you'll get answer. And then everything will be clarified. Tapos, yun lang, walang po pwedeng pumilit sa inyo. Yun na. Walang po pwedeng pumwersa sa inyo. Siguro, pwede rin na walang masamang tao. wala every human being merong kabaitan sa puso nila na hindi naman intensyon na manloko. Well, they're trying to do their job. I mean, dealerships, so yun pa yung isa yung napag-usapan natin. So may mga commission based, may mga flat rate. So obviously, if I'm commission, I would like to sell more expensive or higher so I can get more commission. Yun yung yun yung rules nun eh. If you sell more, if you sell higher amount, you get more. Yun lang yun eh. And there's nothing wrong with that. So for example, binibili nyo lang na sasakyan base model, pero binigyan kayo ng fully loaded na mas mahal. Pero pasok pa rin naman sa budget. So hindi natin po pwedeng sasabihin si salesperson na parang bakit po pinakita sa akin yan ganito. Kaya mo pa rin naman. Totoo naman na mas maganda. So, if newer yung sasakyan, may warranty pa. So, madaming benefits. Tsaka hindi ka naman offeran boss nang hindi mo kayang bayaran pagka in-assess ka. Yun pa isa. So, si bangko na mismo magsasabi sa'yo kung kaya mong bilhin ng isang bagay o hindi. Kahit sabihin mong, okay, kaya kong bilhin yan, okay lang sa akin 500 by weekly, ganito, ganyan. Kung tingin ni bangko, hindi mo kayang 500 by weekly. Hindi talaga, hindi siya si Papa Jesus. Walang miracle. Parang talaga, here in Canada, we go by the book. When I say that, in terms of buying a car, we go by your credit situation. If the bank thinks that this is too much for you, they wouldn't give you that approval. But they will tell you based on your bills, yung lahat ng yung breakdown na binabayaran mo, yung income mo and everything. The bank will suggest or will give you an approval based on that na kaya mo. Kahit bayaran mo pa yung mga bills mo, ito yung alat para sa'yo na hindi ka magigipit. So when a bank gives you an approval, trust the bank that you could actually afford it. Kasi ginawa nila, ito yung income. Base dun sa income, ito yung mga babayaran mong bills. Base dun, may matitira ka pang gantong amount. Kaya mong bayaran tong unit na to. O sasabihin nila, hindi mo kayang bayaran tong unit na to. So, yun lang. It's pretty straightforward dito sa pagbili ng sasakyan. And I feel bad for those people or those clients that they felt na parang they were taken advantage or they got scammed. And ang ma-advise ko lang, we cannot really parang ibalik ang nakaraan. What we could do is like moving forward, let's do our due diligence. Let's keep asking questions. Don't proceed if you think na hindi pa malinaw ang mga bagay. If you still have questions, ask. Hindi po pwedeng hindi sagutin ang mga tanong natin, especially when it comes to signing legal documents. When I say signing legal documents, that's the contract
of you buying the car. Dun sa contract na yun, nakapaloob years, kung ilang term, nakapaloob dun yung interest rate na babayaran nyo, kung magkano yung interest rate sa loob ng 7 years, magkano yung total. So lahat talaga nandun. Detalyado. As in, detalyado yun kasi legal paperwork yun eh. Documents yun ng bank tsaka nung dealership. So there's really nothing that you can say, hindi ko nakita yan. Hindi in-explain sa akin yan. Then ask. So yun na lang yung magagawa natin. Sa nasabi ko nga dito sa mga nagiging parte ng dealership o nagtatrabaho sa dealership, act as if everyone around you is dumb. So ibig sabihin, isipin mo o magbase ka ng desisyon mo na as if lahat ng tao sa paligid mo mangmang. In that way, you will not be parang magdi-decide ng basta-basta. So, magtatanong ka, ika-clarify mo. Yun ang pinaka-rule sa dealership tingin ko. Act as if everyone is dumb. That means you're making sure that everything is correct, everything is right, everything was discussed, and all the stuff that was discussed was signed and explained to you and initialed. So, walang magiging problema. And then, pag nakabili ka ng sasakyan, huwag ka nang magtanong sa mga kakilala mo kung maganda ba yung deal ko. Yun na nga. Parang masaya ka. Sa'yo na lang. Masaya yung puso mo. Okay na yun. So, yun ang yun lang yung advice ko. Pero, yun nga. Yung sinasabi ko lang, we cannot really say that we got taken advantage. We cannot really say that we were scammed. We have the control. We have the power whether we want to proceed on buying that car specifically or proceed on that deal. Kasi without our signature, without our initial to the contract, then there's no deal. Yun na nga. Yun ang pinaka-tatandaan nyo lang. Kung walang pirma nyo, walang consent nyo, walang kahit ano na galing sa inyo, walang deal. Yun na nga. Right? So, yun lang. So, madami kasi, kaya, the reason why I talk about this, at sinabi ko magandang tanong, kasi na-experience yan, especially sa community natin. And sometimes, nasisisi si salesperson na parang magpo-post sa Pinoy sa Edmonton, social media. Nascam ako, naloko ako. Parang before we try to cause somebody some hurt and parang pagdurusa, let's try to clarify things. Walang problema naman na mag-post. Hindi natin makokontrol yan. Pero also, be fair. Kasi minsan, sometimes yung mga car sales people natin sa community, sa dealership, they're just doing their job. And all this time, since you signed and you initial and you agreed, inuwi mo na yung sakyan, masaya ka, na tingin nila wala namang problema. Pero I bet you, lalo na sa mga salesman natin dito sa Edmonton na nagtatrabaho sa iba-ibang dealership, hindi lang po dito sa Mabuhay Motors, that they have kind heart. We always want to look after the community. We want to make sure that they're happy at the end of the day. And yun lang, masaya kayo, and then we're doing our job, we're selling cars. Pero magtanong lang po kayo kung meron kayong mga hindi malinaw na bagay. At sigurado ako ang ating mga salesman dito sa Edmonton na mga Pilipino open na sagutin ang ating lahat ng katanungan. At mababait tayo, mabuhay po tayong lahat. Suportahan po natin ang ating mga car salesman at lahat ng trabaho kasi hindi madali. Oo. Alam mo yan. Alam ko yun. Hindi madali. Yun lang po. Aside from that, I think that's clear. Kung meron po kayong tanong, whether bibili kayo sa amin, kay Sok, or hindi, and gusto nyo lang ng advice, whether nandun na kayo sa ibang dealership, at meron kayong hindi matanong sa kanila, you can feel free to contact us on our social media platforms, ask advice, and we will give it to you for free. Yeah. And with full honesty. Kaya mag-leave na lang po kayo ng comment below kung meron po kayong karagdagang katanungan. I hope na lahat ng information na shinare ni Boss Mitch sa atin ay malinaw sa inyo. And that's it for us today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips
informations, lalo na doon sa mga kababayan nating kukuha ng sasakyan nila kung ito ay inyong first time, you are new to Canada, temporary foreign worker, and international student. So, sundan nyo po ulit sa susunod na episode. Panibagong topic ang ating pag-uusapan. Siguro paano magpapayat kasi yung huling video mo sa akin, Ganun ba? ang laki ng chat ko eh. Hindi mo pa lang pinakita eh. Sabi, boss, tumayo, umupo ka ng maayos. Pero magaling si Sok. Gusto ko to. Gusto ko to si Sok. Salamat. At saka ganito lang kami, di ba? Casual na usapan lang, walang masyadong pressure. Di ba? Para matanong nyo sa amin yung dapat nyo. Ang maganda dyan, Sok, once they leave their comment dun sa comment section, pwede natin siyang gawin na topic next time. Yes. Para at least malinawan lang kasi your question might be a question for more na viewers or more people in our community na parehas din ng tanong. So please do so. Any topics that got to do whether dun sa immigration ng kay Sok or sa pagbili ng sasakyan, whether nakabili na kayo and you have questions, hindi nyo makontak si salesperson nyo, you can call us or contact us. And then we will try to answer to the best of our ability. And then also, meron tayong pwedeng gawing next topic tungkol dun sa mga gusto nyo i-discuss sa video na susunod. Okay. Ayun. So till next time, we'll see you again to our episode, itong podcast ba tatawagin natin ito? Pwede naman. O parang ano lang, parang usaping sabi walang ko magawa, nga, break time. Usaping oo, break time. Usaping kapit chikot. Till next time. Salamat! Okay, thank you.